tunay na Kristiyano, lalo pa kapag tumatagal na sa church, sa pagiging Kristiyano. Imbes na lalo mong makilala ang iyong sariling banal, lalo mong idadawn ang iyong sarili bilang makasalanan, sapagkat lalo mong nakikilala ang Diyos bilang banal na Diyos. Ikumpara natin ang ating sarili sa Diyos, napakalayo natin. Tama? Ikumpara mo ang iyong sarili sa tao, pwede mong sabihin, mas mabait ako sa Kanya. Okay? So, ang ating pag-uusapan ngayon, ang ating topic, ay may kinalaman sa ating binasa kanina sa scriptural reading sa Ecclesiastes chapter 1. Actually, ang buong Ecclesiastes, ang ating susubukang alamin ang mga katotohanan tungkol sa buhay na naobserbahan mismo ng sumulat ng Ecclesiastes. Sino yung sumulat ng Ecclesiastes? Si Haring Solomon. Pagkaman hindi binanggit sa Ecclesiastes si Haring Solomon, pero sa chapter 1, verse 1, maliwanag na ang pagkakadescribe sa sumulat nito ay anak ni David, hari ng Israel. Tama? Walang ibang naging anak si David na naging hari ng Israel ay si Haring Solomon. So, I invite you once again to please stand at basahin muli natin ang chapter 1 ng Ecclesiastes, verse 2 na lang. Chapter 1, verse 2 ng Ecclesiastes. Ang Ecclesiastes ang siyang pinakamaikling aklat sa Biblia. Bakit? Ecclesiastes. Hindi, joke lang. Verse 2, chapter 1 ng Ecclesiastes, mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. In English, vanity of vanities, saith the preachers. Vanity of vanities, all is vanity. And puntahan natin ang pinaka-last chapter. Last chapter, kaya na ako piliyaha. Eko. Chapter 12. Chapter 12, verse 13. Titingnan natin ang dalawang magkaduluhang verse and chapter na binanggit ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes. Chapter 12, verse 13. Second to the last verse ng last chapter of the book of Ecclesiastes. Ang sabi dito, in English, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Once again, tayo po'y manalangin. Amang banal, muli po kaming lumalapit sa iyo, humihingi ng tulong, gabay sa pag-aaral ng iyong mga salita. O Diyos, muli, hindi po namin ito kayang unawain kung wala ang iyong banal na Espiritu. Kaya o Diyos, tulungan mo po kami, gabayan sa pag-unawa ng mga katotohanan sa buhay na ipinasulat mo sa iyong lingkod na si Haring Solomon. At nawa o Diyos, maintindihan namin ang konklusyon ng buhay kung bakit kami nabubuhay sa mundong ito. O Diyos, muli, tulungan ang iyong gagamitin magsasalita. Itago mo po siya sa iyong likuran upang ikaw ang mahayag at hindi ang prinsipyo ng tao. Ang prinsipyo mo, O Diyos, ang nawa mas mangibabaw para sa iyong kapurihan at muli, bigyan din ng wisdom ang mga makikinig na maunawaan namin ang mga katotohanan ng buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong kapurihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Ang nais kong talakayin sa inyo ngayong umaga ay pinamagatan kong dalawang konklusyon ng buhay. Yung ating binasa sa first chapter, second verse, unang conclusion, and last chapter, second to the last verse, 13, another conclusion ng buhay. Dalawang konklusyon ng buhay.
Actually, sa Biblia, ang daming binabanggit ng dala-dalawa. Dalawa lang naman ang patutunguhan ng tao. Langit at impyerno. At habang nasa mundo, dalawa lang naman ang papasukang gate spiritually. Narrow gate and wide gate. Tama? Pag nakapasok ka na, dalawa lang naman na dadaanan mo. Yung malawak na daan at yung makipot na daan. At syempre, dalawa rin lang naman ang dadaanan mo. Ang dulo noon, yung endpoint, dalawa din. Destruction, eternal death, and eternal life. Maging sa mga tao, sa huling araw ng paghuhukom, titipunin ang lahat ng mga tao sa dalawang klase lang naman ng mga grupo na inihambing sa tupa at mga kambing. Tama? Maging sa relihiyon ng mundo. Sa dinami-dami ng relihiyon dito sa mundo, dalawa lang naman ang kumikirang na relihiyon. Ano yun? Isang tama at isang mali. Regardless kung anong pangalan ng church, regardless kung anong pangalan ng iyong relihiyon, regardless kung anong pangalan ng iyong kinabibilangang, pinagtitipunan, basta dalawa lang naman ang relihiyon sa mundo. God's religion and human religion. Relihiyon ng tao at relihiyon ng Diyos, isang tama at isang mali. Kaya dito, hindi parang nagkakaisang talaga ang Biblia sa dalawang konklusyon ng buhay na isinulat ni Haring Solomon. Pero bago niya ito naisulat, itong Ecclesiastes, magkaroon tayo ng konting background kung paano naisulat ang Ecclesiastes. Ito'y sinulat ni Haring Solomon nung siya ay matanda na. Nung siya ay malapit na, sabi nga, sa palubog ng kanyang araw. Ibig sabihin, marami na siyang naging karanasan sa buhay. Bilang hari, marami na siyang inobserbahan na galaw ng tao dito sa mundo. At sa kanyang naobserbahan, ito kasi si Haring Solomon, kinobserver, mapagmasid, mapagmatsyag, mapag-obserba sa bawat galaw ng tao. At sa kanyang pag-oobserba, nakagawa siya ng konklusyon sa buhay. Hindi lang sa obserbasyon niya sa mga tao, mismong sa kanyang sariling karanasan, personal niyang naranasan ang mga bagay na ating tatalakayin kung bakit siya nakapagbigay ng konklusyon. At ang unang konklusyon, masakit. At parang bang mawawalan tayo ng pag-asa. Bakit? Ang kanyang binanggit, vanity of vanities. All is vanity, saith the preacher. Sabi ng mga ngaral, ang lahat daw ay walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Bakit? Bakit ba naging walang kabuluhan? Tanungin ko muna kayo. Ano ang layunin mo sa buhay? Bakit ka nabubuhay? At bakit gusto mo pang mabuhay? Bibigyan kayo ng 1 minute para sagutin sa inyong sarili. Huwag na magsagot isa-isa. Sa inyong isip, para maihanda ang inyong sarili. Bakit ka nabubuhay? Bakit gusto mong mabuhay? Lalo ngayong pandemic. Nagkukumahog ang mga tao na pag-iingat para hindi magabuhan ng COVID-19. Siyempre, para hindi magkasakit, para hindi mamatay. Kapag ang pandemic na ito ay nakakamatay daw. Ang virus pa lang ito ay nakakamatay. Yung pandemic. Actually, nakakamatay din yung pandemic. Hindi naman virus ang pumapatay, yung takot na, di ba? Wala ka nang makain, lockdown. Kaya takot ang taong mamatay. Ibig sabihin, nagkukumahog anong ginagawa, kahit anong strategy para makakuha ng ikabubuhay, para mabuhay. The question is, bakit gusto mong mabuhay? Anong layunin ng buhay mo? Siyempre, kung ako tatanungin, bakit gusto mong mabuhay? Siyempre, ayaw mo pang mamatay. Bakit ayaw mo pang mamatay? Siyempre, gusto mo pang mabuhay. Pero bakit ayaw mo pang mamatay at bakit gusto mo pang mabuhay? Ayon sa pag-aaral, ang pinakarason, actually marami tayong pwedeng maging rason dito, bakit gusto mong mabuhay, tama? Iba-iba pwedeng maging priority ng ating buhay na bibigyan ng halaga. Ito ang rason kung bakit gusto mong mabuhay, may pamilya pa ako, may trabaho pa ako, meron pa
pa akong ginagawang misyon, mayroong negosyo pa ako, may etc. pa, kung ano pa, ang mga pinagkakaabalahan mo sa buhay, at kaya ayaw ko pang matay. Pero ang end point noon, ayon sa pag-aaral, kahit ano pa ang maging rason mo, kung bakit gusto mong mabuhay, ayon sa pag-aaral, ang hanap ng tao ay kaligayahan. Gusto niyang maging happy. Kaya nga, noon si Manong Johnny, gusto ko happy ka, kaya nanalo, di ba? Kasi gusto ng mga tao happy. Saan siya magiging happy? Mababang kuryente, happy. Tama. Bumaba ang mga bilihin, happy ka. So, ang end point, end goal ng tao, kung bakit gusto niyang mabuhay, is happiness. Happiness is the ultimate goal of life in this world. Tanong, ano nakakapagpasaya sa iyo? So, ano man nakakapagpasaya sa iyo, yun ang rason kung bakit gusto mo bang mabuhay. Pero dito, tatanungin natin ngayon si Haring Solomon kung bakit at ano ang layunin ng buhay at bakit hinanap niya ang kaligayahan. Bibigyan ko kayo ng 5 bagay kung ano ang nakakapagpaligaya sa tao ayon kay Solomon. Sapagkat siya ang ating point of reference ng ating pag-aaral, sapagkat siya mismo ay personal niyang naranasan ang mga bagay na to at hinanap niya ang kaligayahan. Marahil ang tao patuloy naghahanap ng kaligayahan kung saan-saan dako ang pinupuntahan upang makatango ng kaligayahan. Diba? Bago ito binanggit ni Solomon na 5 bagay na to, gagayahin ko rin si Pastor. It begins with letter W. Kasi si Pastor nakapansin nyo kapag nagbibigay ng mga points. Parang pattern lahat. Kung saan nagsisimula ang unang points, isang letter, doon na lahat. Okay. So, itong lahat ng bagay na to nagpapasaya sa tao, ay bibigyan din natin ng pattern ng lahat nagsisimula sa W. Bago ito binanggit ni Solomon, naobserbahan niya muna ang galaw ng tao. Paulit-ulit lang naman ang buhay sa mundo. September na, tapos na sa September. October na naman. Christmas na naman. Birthday na naman. Naka-birthday na naman. Nagdagdag na naman sa taon. Hasta mataglipot na naman, tag-urang, hanggang summer na naman. Paulit-ulit lang ang buhay sa mundo. Hindi mo naman malayan, matanda ka na. Sa kanyang pagtanda ni Haring Solomon, doon siya nakagawa ng konklusyon, hinanap niya ang kaligayahan, hindi niya matagpuan, pero patuloy na hinahanap ng tao ang kaligayahan kapag ito ang katotohanan. Number 1, wisdom. Para magkaroon pa rin kayo ng idea. Ano ang mga pinaka sa buhay ni Solomon na alam nyo? I repeat. Ano ang mga pinaka sa buhay ni Solomon, ni Haring Solomon, na inyong alam? Halimbawa, dagdagan nyo ang pakayag na to. Si Haring Solomon ang pinaka blank sa buong mundo. Ano alam nyo? Okay, pinakamatalino. Ibig sabihin, pinaka, superlative, wala nang hihigit. Siya lang, pinaka, to the max. Pinakamatalino. What else? Pinakamayaman. Saka nakispilahan tayo, ano? Pinakamayaman. Pinakamayaman. Yan. Pag sabi pinakamayaman, wala nang hihigit pa sa kanya. Maging si Bill Gates siguro, hindi pa pwedeng pantayan ang yaman ni Solomon. Patunayan natin yan mamaya. What else? Pinakamaraming asawa. Tingnan natin, totoo yan. Ano pa? Si Haring Solomon ang pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamaraming asawa, pinakagwapo. Hindi ito ipinasulat ng Diyos para gayahin ang mga lalaki. O baka sabihin pa kasi mga pilosopo, Solomon nga, maraming asawa. Hindi sabihin, hindi masama magkaroon ng maraming asawa. Mamaya titingnan natin kung ano ang point dito. Okay? What else? Ano pa alam nyo? Pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamaraming asawa, pinakamahigos. Masipag. Ano, Masipag. masipag. Kaya nga siya,
Yumaman dahil sa kanyang sipag. Okay? Pinakasikat. Okay? Hindi lang yan. Kung kalayawan lang ang pag-uusapan, pleasure, layaw, laki sa layaw siya, Jeprox. Diba? Kasi, imagine, anak siya ng Haring David. Lumaki siya sa palasyo. Habang bata pa siya, nasa palasyo na siya. Ang kanyang tatay ay hari. Susunod sa layaw ang kanyang buhay. So, pinaka na ang kanyang buhay pagdating sa kagustuhan ng kanyang puso. So, wala nang tatayo kay Haring Solomon. Pero bagaman, ang kanyang naging konklusyon, vanity of vanities, all is vanity. Number 1, na hinahanap ng tao, wisdom. Totoo bang nakapagpapasaya sa tao ang karunungan, ang wisdom? Yes. Masaya ang taong may alam. Tama? Kabaliktaran ng saya, lungkot, malungkot ang taong walang alam. That's why sa mga school, pagka mayroong accomplishment ng iyong wisdom, ng iyong knowledge, pagkatapos ka ng pag-aaral, may celebration. Siyempre, pag sinabing celebration, masaya. So, masaya ang isang taong may wisdom, may karunungan. Lagi ang Biblia, sinabi ng Biblia sa Proverbs 3:13. Ano sabi ng Biblia sa Proverbs 3:13? Happy is the man that findeth wisdom. Masaya ang isang taong nakakasumpong ng karunungan. At gaya ng ating binanggit kanina, si Haring Solomon na ang pinaka-matalinong tao na buhay sa mundo. Chapter 1 verse 13. Basahin natin. Ng Ecclesiastes. Chapter 1 verse 13. At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam at ito ay ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagsanayan. Ibig sabihin ng wisdom ay ibinibigay ng Diyos. Gusto ng Diyos na ang tao ay makaalam. Ayaw ng Diyos na ang tao ay maging ignorante. Aking nakita, verse 14, aking nakita ang lahat na nagawa sa ilalim ng araw at narito, ang sabi, makita niya ang galaw ng mga tao, ang pagsusumikat ng mga tao sa pag-aaral, lalo ngayon, 1 week na lang, sibot-sibot na ang DepEd para paghandaan ang paghanda ng karunungan daw. Binabudgetan ng gobyerno, ang pinakamaraming budget ng gobyerno ay ang Department of Education. Napakatalap ng gobyerno na mahalaga ang karunungan. Pero ang sabi ni Haring Solomon, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi lang sa wala. Is this true? Tama ba ang sinabi ni Haring Solomon? Kasi si Haring Solomon na nasasabi, ako na ang pinakamatalino kong baga. Siniyasat ko na ang karunungan ng mundo. Inobserbahan ko ang lahat ng galaw ng tao. Actually, scientist, itong si Haring Solomon. Philosopher, itong si Haring Solomon. Kung natuklasan pala ngayon ng mga scientist ang water cycle, matagal lang natuklasan ni Haring Solomon ang water cycle. Tama, sabi ni Haring Solomon, sinobserbahan niya ang mga ilog. Bakit ba ang dagat hindi napupuno ng tubig? Tuloy-tuloy ang buhos ng tubig sa mga ilog, hindi napupuno ang dagat. Saan ang gagaling ang tubig? Sa bundok. Ba't hindi nauubos yung tubig sa bundok? Ilang taon na, libong taon na lumilipas, hindi nauubos ang tubig sa bundok at hindi napupuno ang dagat. Obserbasyon yun ni Haring Solomon. Until na matuklasan, water cycle lang pala. Diba? Marami pa. Binanggit ni Haring Solomon yung sinabi ng mundo ngayon, history repeat itself. Diba? Paulit-ulit lang naman talaga ngayon ang buhay. Sabi ni Haring Solomon, wala naman talaga ngayon bago dito sa mundo. Ang nangyari na, binasa natin kanina, ang nangyari na ay mangyayari ulit. Tama? Hindi bago ang pandemic ng COVID-19. Sapagkat way back 1908 siguro,
1918? Basta 100 years. 100 years daw, nagkaroon na ng pandemic. Tama? Spanish, Yung Spanish panahon ngayon is flu virus. Spanish flu. So, hindi bago ang pandemic. Tama nga naman talaga si Haring Solomon. Walang bago sa ibabaw ng mundo. Paulit-ulit lang naman ito. Ito nangyayaring pandemic, matagal lang nangyari. Ang mga giyerang nangyayari, matagal lang nangyayari. Paulit-ulit lang naman. In peace, we prepare for war. Tama. Habang peace ang mundo, lahat ng bansa nagpiprepare ng war. Bakit? Nagbibili ng mga gamit pandigma. In peace, we prepare for war because in war, they prepare for peace. Habang nagdidigma, gusto nilang matapos ang digmaan para magkaroon ng kapayapaan. Paulit-ulit. Di ba? Maging sa ating buhay, minsan malungkot. Hindi naman lahat ng oras malungkot. Minsan masaya ka. Minsan naman may pera ka. Minsan walang-wala. Paulit-ulit lang ang buhay. Di ba? Graduation na naman. Opening na naman. Summer na naman. Christmas na naman. Paulit-ulit ang taon. Matanda ka na. Until finally, sabi ni Haring Solomon, all is vanity. Meron man siyang karunungan, ang lahat ay walang karunungan. Tanong, masama ba na magtamo ng karunungan? Wala din lang naman palang wala din lang naman palang kabuluhan. Mag-aaral pa ba tayo? Kayo? Kabataan? Sabi ni Haring Solomon, all is vanity. Ang lahat ay nauwi lang sa wala. Tama nga naman, di ba? Tingnan mo yung mga superintendent dati, yung mga high-ranking officials. Ako, taga-DepEd, nakita ko yung mga DepEd officials doon, nakala mo kung sinong mga kaburangnan. Tama? Yung pighahadi, yung pigbibisahan, yung pag may naabot, yung pig-asikaso. Nung mag-retire, wala nang pumapansin. Diba? Habang nasa pwesto, talagang tinitingala. Nung bumaba sa pwesto, minsan hindi iwasan na. Pero nasa pwesto, lahat lumalapit. Diba? Hanggang sa, pag siya'y nasa panig na ng karamdaman, aanuhin niya yung kanyang mga diploma. Aanuhin niya yung kanyang mga degree. All is vanity. Tama? Isang namatay sa pancreatic cancer. Sino? Si Steve Jobs. Diba? Habang napitapasan niyo sa Facebook, pinakamayaman. Nung siya'y nasa balik ng karamdaman, nasabi niya, ang yaman niya ay parang papel lang, hindi niya magamit para dugtungan ang kanyang buhay. Ewan ko kung totoo yung sa Italy, nang nag-boom yung COVID doon, itinapon yung mga pera. Nakita niyo yun sa Facebook, na mga mayayaman sa Italy sapagkat pinakikita nila, walang magawa yung pera para labanan ang pandemic. Ibig sabihin, sa totoo lang, kahit anong talino ng isang tao, darating at darating ang punto, masasabi mo, sapagkat nasabi na mismo ni Haring Solomon, siya na ang pinakamatalino, lahat ay walang kaguluhan. Pero, young people, ang pinag-uusapan lang muna natin ay yung unang konklusyon. Huwag mo munang i-fix ang isip mo, wala din lang naman palang kabuluhan, hindi na ako magkakaral. Wala din lang naman palang kwenta ang mga degree niyan, hindi na ako mag-aaral. Wait, lilinawin natin yan mamaya. Sana huwag maging fix ang isip sa ating binabanggit sa ngayon lang. Okay? Sapagkat experience ko to, aking anak noon. Bigla siyang nag-down sa kanyang pag-aaral sapagkat ang unang pumasok sa kanyang isip, nung nagsisimula pa lang, hindi mahalaga ang pag-aaral. Oo nga naman, kung pag-uusapan ng kaligtasan, hindi mahalaga ang pag-aaral. Pero mamaya talakayin natin ang mga bagay na itong binabanggit ni Haring Solomon. Pinipresenta ko lang sa inyo ang katotohanan ng buhay sa unang konklusyon. Wisdom. Pangalawa, siyempre, may talino ka, may isip ka, may napag-aralan ka. Anong hinahangad mo? Trabaho. Tama? Work. Number 2, work. Magiging masaya ako
kapag nakapasok ako ng trabaho. Nagiging masaya ako kapag na-promote ako sa trabaho. Magiging masaya ang pamilya namin kapag nakapag-abroad ako. So isa pang hinahanap ng tao para maging masaya aside from wisdom is work. Okay? Tanungin natin si Haring Solomon. Nagtrabaho ba siya? Napakasipag ni Haring Solomon. Bakit? Anong trabaho niya? Hari lang naman. Pitaka. Hindi lang siya supervisor, hindi lang siya manager, kundi siya ang nasusunod sa kanyang kaharian. And hari na siya, pero sa chapter 2, verse 4 and 6, pansinin, chapter 2, verse 4, gumawa ako, yun, mahigos, masipag si Haring Solomon. Gumawa ako sa ganang akin ng malaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Ibig sabihin, marami siyang bahay. Okay? Aside siguro sa kanyang mansyon na tinitirhan, nagtayo siya ng maraming bahay. Nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Yun, may farm. Malawak ang kanyang farm. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halaman at mga liwasan at aking tinamnan ng mga sari-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig upang dumilig ng gubat na pagtatamnan ng mga puno ng kahoy. Ibig sabihin, may trabaho si Haring Solomon. Masaya siya nagtatrabaho, tama? At kung minsan, pag kami sa baga, napansin nyo nung lockdown, walang trabaho, boring, di ba? Hinahanap ng tao ang trabaho. Tama? Boring, walang trabaho. Kasi ang trabaho ay blessing ng Diyos. Because God Himself is a God of work. God is a worker. Okay? Ang Diyos mismo ay nagtatrabaho. Kaya hindi bagay sa isang Kristiyano ang hindi nagtatrabaho. Hindi bagay sa isang Kristiyano ang tamad. Okay? Kapag ang trabaho ay blessing ng Diyos at ito ay disenyo ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya mga kabataan, huwag kayong masanay na tambay na lang, di na kayo mag-aaral at mananatili na lang kayong nakaupo, hawak ang cellphone, wala na kayong gagawin. Total, bubuhayin naman ako ng Diyos. Hindi ganyan ang mindset dapat ng isang Kristiyano. Ang Kristiyano ay dapat nagtatrabaho. Sapagkat ito ang magbibigay ng kasiyahan sa tao. Pero, still, verse 11 ng chapter 2, matapos banggitin ni Haring Solomon, ang kanyang mga ginagawang trabaho. Verse 11, sinabi ni Haring Solomon, nang magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain ng aking pinagsikapang gawin. At narito, kanyang conclusion, narito, lahat, ay walang kabuluhan. Totoo ba? Yes. Tignan ninyo, marami ng bahay, minsan, isa lang pala ang anak. Ang laking bahay, ang daming kwarto, ang nakatira lang mga katulong. Ang dami pang bahay, ang dami pang sasakyan. Hanggang sa pagtanda, hindi mo madadala, sabi nga, hindi mo madadala ang lahat ng yan. At sabi ni Haring Solomon, ang mga ito man ay walang kabuluhan. So number 1, wisdom. Siya lang may pinakamatalinong tao, pero pagtanda niya hanggang sa siya madali na mamatay, ang kanyang conclusion, all is vanity. Pangalawa, mayroon siyang trabaho. Naging sikat siyang hari. Naging masipag siyang hari. Marami siyang naipundar ng mga ari-arian. And in the long run, ang kanyang naging conclusion, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Does this mean, again, na huwag na tayong magtrabaho? Wala din lang naman pala kabuluhan ng pagtatrabaho at pagpundar ng mga ari-arian. Eh di, huwag na lang tayo magpundar, huwag na tayo magpundar ng church building.
Hindi ko sinasabi yan, ha? Pinipresenta ko lang sa inyo ang unang konklusyon ni Haring Solomon na katotohanan ng buhay, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Tugtungan ko na, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan apart from God. Kung wala kang Diyos. Kasi kung magiging mapagmatsyag ka lang, tingnan mo dyan ang mga mayayaman na walang Diyos. Ano ang magiging huling konklusyon ng kanilang buhay? All is vanity. Tama? Lahat ay walang kabuluhan. Next, meron ng wisdom si Haring Solomon. Maaaring meron ka rin wisdom, hindi man ikaw ang pinaka. Meron ka ng trabaho, hindi man ikaw ang pinaka to the max na trabaho mo, hindi ka man ang CEO, Chief Executive Officer. Ano pa? Ang nagpapasaya sa tao na patuloy na hinahanap. Number 3, wealth. Meron ng wisdom para makapagtrabaho, work. Para sa iyong trabaho, meron kang wealth. Salapi. Masama ba ang magkaroon ng salapi? Hindi. Yung iba nagsasabi, money is the root of all evil. Wrong. Money is not the root of all evil, but the love of money is the root of all evil. Ang salapi ay hindi masama. Actually, kailangan natin ng 1.3 million. Ama? Kasi kung masama ang inyong pera, kunin nyo na, ilagay nyo na dito lahat. Hindi masama ang pera. Ang masama, yung pagiging greed sa pera. Yung sobrang pagmamahal mo sa pera. Amen. That's right. Okay? Ngayon, kung tatanungin muli natin si Haring Solomon, nagkaroon ka ba ng maraming pera, Solomon? Wow, sabi nga natin kanina, siya na ang pinakabayaman. Daig niya pa ang net worth ni Bill Gates. Hanggang sa ngayon, hindi pa matumbasan, mapantayan, man lang, malampasan. Hindi pa mapantayan ang naging yaman ni Haring Solomon. Bakit? Siya lang naman ang nakapagpatayo sa Jerusalem, sa Israel, ng templo na made of gold and made of almond tree. Ang almond tree, kung i-convert natin sa Pilipinas, ito yung mga nara tree. Mga nara, ang kahoy, nagtayo, mga pundasyon. And then, may mga, siguro yung flooring, gold, made of gold. Yung mga wall, made of gold. Okay? Siya lang naman ang hari na nakapagpatayo ng templong made of gold. Kaya hinangaan siya ng mga kaharian na nakapaligid sa Israel. Kaya sikat siyang hari. Paano ba naman hindi maging sikat? Ang dami niyang asawa. Okay? So, kung pera lang naman ang pag-uusapan, wala nang tatalo kay Haring Solomon. Yan ay nakasulat sa verse 8 ng ating chapter 2 ng Ecclesiastes. Nagtipon siya ng maraming pilak at ginto. Sabi ni Solomon, chapter 8, verse 2, nagtipon ako sa ganang akin ng pilak at ginto. At ayon sa pag-aaral, sa aking na-research, umaabot ng $2.2 trillion ang net worth ni Haring Solomon during that time. Paano sa panahon na natin ngayon? So, walang tatalo sa yaman ni Haring Solomon. Pero still, in verse 11, uulitin natin. In verse 11, matapos niyang banggitin na siya'y nagtipon ng mga salapi at pera. Again, in verse 11b, lahat ay walang kabuluhan. Tama na. Maraming mayayaman dyan, nagtipon ng maraming pera sa bangko. Pero in the long run, sa paglubog ng kanilang araw, nasa kabalik na sila ng karamdaman, pwede nilang masabi, ang lahat ng aking pinagtipunan para sa aking sarili ay walang kabuluhan. Nauwi lang sa wala. Does this mean again na hindi na tayo magtitipon ng pera? Nung isang naalala nyo, nung mga nakalipas na taon, itinuro ko sa inyo ang pag-save ng money. Tama? Kung paano tayo maging God's steward ng mga yaman na binibigay sa atin ng Diyos. Tinuro sa atin dito kung paano mag-ipon ng pera.
Pero, dito binabanggit ni Haring Solomon, para bang kumukontra sa una nating pinag-aralan. Sabi ni Haring Solomon, ito man, pag-ipon ng pera, kayamanan, ito man ay walang kabuluhan. Pang-apat na katotohanan, nagpapasaya sa tao, patuloy na hinahanap. Naghahanap ba talaga kayo ng pera? Actually, nung panahon, ang mga tao, pag masakit ang ulo, kung ano-anong itinatapal ng mga dahon ng matangkwaw, dahon ti oregano, dahon ti lakat ulang, dahon kung ano-ano, maski dahon ti bayawas. Para lang mawala sakit ng ulo, sakit ng arthritis. Pero ngayon, ang pinatapal na ngayon, 500. Tanggal kagad ang sakit ng ulo. Di ba? Pag medyo magpasindi yung sakit ng ulo, ginagawang 1,000. O, tanggal kagad, ang lakas kagad. Di ba? Kasi yun ang nagpapasaya sa tao, pera. Tama? Pero sabi ni Haring Solomon, ito man ay walang kabuluhan. Next, pang-apat. Pang-apat, na W, na patuloy na hinahanap ng tao. Bakit siya nabubuhay? May pera na, matalino, may trabaho. Siyempre, maghahanap siya ng liwaliw sa buhay. Entertainment, pleasure. Okay? Wine, number 4, wine. Verse 1 to 3 ng chapter 2. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung layaw lang naman ang pag-uusapan, wala nang tatalo kay Haring Solomon. Laki sa layaw siya. Lahat ng ginusto niya nangyari. Lahat ng hiniin niya sa kanyang sarili na magpapasaya sa kanya, nangyari. Sabi ni Haring Solomon, sinabi ko sa aking puso, kung marito ka ngayon, susubukin kitang may kasayahan. Verse 1, kaya magsawa ka sa kalayawan. Ano sabi niya? Narito, ito rin ay walang kabuluhan. Siyempre, nung tumanda na siya. Marahil, napakasaya siya niya, matanda, ng bata-bata pa siya, malakas pa siya, lahat ng layaw ay sunod sa layaw. And then, verse 2, aking sinabi tungkol sa tuwa, ito'y ulol at sa kasayahan. Anong ginagawa nito? Aking sinayasat sa aking puso kung paano masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng wine. Okay. This is not literal wine alone. Ito ay hindi lang basta wine, kundi ang wine dito ay nagre-representa ng ating mga kalayawan sa buhay, ng ating mga pleasure. It includes travel. It includes pamamasyal. Tanong, masama bang mamasyal? Masama ba ang maglayaw-layaw, kumbaga? Masama ba na mag-unwind ng ating mga sariling nakakapagod? Minsan gusto mo lang mag-relax-relax. Tobit Hill? Pinupuntahan ngayon ng mga tao. Masama bang mamasyal? Hindi. Pero sabi ni Haring Solomon, ito man ay walang kabuluhan. Next, number 5. Sabi ni Brother Stephen kanina, yung pang-5 W, siya ang may pinaka maraming wife, woman. Okay? Una, wisdom. Hinahanap ng tao ang wisdom. Hinahanap ng tao ang trabaho, work. Hinahanap ng tao ang wealth, pera. Hinahanap ng tao ang liwaliw sa buhay. That's why marami tayong mga entertainment dito, nakapaligid sa mundo. Bumubong ngayon ang mga tourism. Okay? And last, W is wife. Kaya gusto kong mabuhay para sa aking asawa, para sa aking pamilya. This woman represents not only a literal woman, but family. This represents family. Saan ka masaya? Siyempre sa pamilya. Ano nagpapasaya sa buhay mo? Siyempre pamilya. Kaya gusto ko pang mabuhay sapagkat meron pa akong anak, meron pa akong asawa, meron pa akong pamilya. At ito ang rason kung bakit gusto ko pang mabuhay. Ito nagpapasaya sa akin.
Pero kung tatanungin muli natin si Haring Solomon, hindi lang isa ang kanyang pamilya. Ilan ang naging pamilya ni Haring Solomon? Tingnan natin. 1 King chapter 11 verse 3. Makikigkig kita. Wala pang nakaka-break ng record ni Haring Solomon. 1 King chapter 11 verse 3. And the Bible says, and he, si Solomon, siya, had mayroong 700 wives. Nagkaroon siya ng 700 mga asawa. And aside from that, hindi pala kontento ng 700, meron pa siyang 300 concubines o yung mga kabit. All in all, si Haring Solomon ay may 1,000 lang naman na naging kasama. Tapos gagayahin natin siya? Hindi, sapagkat binanggit ni Solomon, as usual, verse 11 ng chapter 2, ito man ay walang kabuluhan. Tama? Ang lahat ay walang kabuluhan. Unang konklusyon, chapter 1 verse 2 ng Ecclesiastes, vanity of vanities. All is vanity. Lahat ng ating binanggit na di umano ay magpapasaya sa tao. Ang karunungan, wisdom, ang ating trabaho, ang ating work, ang ating kayamanan, wealth, ang ating mga pagliwaliw sa buhay, pleasure, ang ating wine, at ang woman o family, relatives, nagpapasaya sa iyo, in the long run kung minsan, relatives pa siya pa magpapahamak sa inyo. Di ba? Sabi ni Haring Solomon, all is vanity. Lahat ng biyagay, lahat ng 5 binanggit natin itong W, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa unang konklusyon. Pero, sinabi ni Haring Solomon, dahil walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na to, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa silong ng langit. Lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan apart from God. Chapter 12, verse 13 ng Ecclesiastes. Second to the last chapter. This is now the final conclusion of Solomon. Ano ang kanyang conclusion? Second conclusion, dalawang conclusion ng buhay. Let us hear Ecclesiastes 12:13, second to the last verse, the last chapter. Conclusion. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano yung conclusion niya? Fear God and keep His commandment. Why? Bakit kinakailangan mong maging may karoon ng takot sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos? For this is the whole duty of man. Yun pala ang pinakalayunin ng buhay. Magkaroon ka ng takot sa Diyos, sundin ang Kanyang mga utos, at ito ang pinakakatungkulan at konklusyon ng buhay. And then later on, marirealize mo na yung 5 binanggit natin na nagpapasaya sa tao ay magkakaroon ng fulfillment sa iyong buhay. Binanggit natin kanina, wisdom. Sabi ng Biblia, happy is the man that findeth wisdom. Hindi ko sinabi kanina na walang kabuluhan talaga ang wisdom. Walang kabuluhan ito kung wala kang Diyos. Amen. That's right. Pero kung mayroon kang Diyos sa buhay, unahin mo ang Diyos. Bibigyan ka ng wisdom. At ang wisdom na ibibigay sa iyo ng Diyos ay magkakaroon ng kabuluhan sa buhay mo. Sapagkat ang wisdom na yan ay gagamitin mo. Hindi lang para sa iyo, for your own. Kasi kung para sa iyo lang, walang kabuluhan yan kasi mamamatay ka. Tama?
Kung lahat ng wisdom mo para lang sa iyo, sinabi ko lahat, ang honor sa iyo, gusto mo ikaw ang palakpakan, wow, ang galing mo, ang dami mong mga certificate, ang dami mong mga commendation, ang dami mong accomplishment, puro sa iyo. Darating ang panahon, mawawala din yan sa iyo. That's right. Kung wala ang Diyos. Tama? Meron kang trabaho. Darating ang panahon, hindi ka magtatagal sa trabaho yan. Kahit napakagaling ng mga ideya mo sa iyong kinatrabahuhan, darating ang panahon, maglalaos din ang mga ideya mo yan. May papasok na mas magaling pa sa iyo. Meaning, out ka na, may bagong in. Retired ka na, may bagong hire. Tama? That's the reality of life. Yan ang katotohanan ng buhay. Kaya kung sa sarili mo lang, ang lahat yan ay walang kabuluhan. That's right. Put God first, then magkakaroon ng kabuluhan ang iyong trabaho dito sa mundo. Sapagkat ang iyong ginawa dito sa mundo, susunod sa langit. Amen. Tama? Pera. Hindi mo sinabi kanina na hindi masama ang pera. Ang pera ay blessing ng Diyos. Ipinagkakatiwala sa iyo. Mag-ipon ka ng pera. Sapagkat ang realidad sa buhay, ay paulit-ulit ka. Minsan may pera ka, minsan wala. Minsan, hikaos ka, mag-ipon ka. Tingnan mo, kapag ka nagkaroon ng pandemic, meron kang mahuhugot. Tama? Huwag mong sabihin wala ng kabuluhan ng pera. Walang kabuluhan ng pera kung gagamitin mo lang yan sa sarili mo at wala kang Diyos na kinikilala sa pera niya. At ang pera lang yan ang yung ginagamit ng Diyos. Tama? Keep His commandment. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man. Pagliwaliw. Masama ba ang mag-recreate? Kaya nga may word na recreation. Para makita mo ang creation ng Diyos. Tama? Pupunta ka, mamasyal ka sa mga nature. Napakaganda pupunta ka mga nature. Mag-unwind ka. Ang daming trabaho, ang daming ginagawa, nakakapagod. Kung taga-relax din tayo. Walang masama. Tama? Punta ka sa mga lugar na nature, mag-relax ka. I-unwind mo ang iyong sarili, magkaroon ka ng pleasure para makita mo kagandahan ng nilikha ng Diyos. Hindi masama ang magliwaliw. At lalong hindi masama number 5, ang babae. Basta't isa lang. Amen. Sabi ni Haring Solomon, hindi lang ako isa, 700, pero wala rin kabuluhan. Kahit pa yung 1,000 woman, wala rin niyang kabuluhan. Walang tutumba sa isa lang na mayroong kang Diyos na kinikilala, kinatatakutan. Amen. Tama? Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos, isa lang ang naging asawa ko. Hindi pinasulat ang Ecclesiastes, hindi ibinigay si Haring Solomon para gayahin, kundi makita natin ang lesson kay Haring Solomon. That's right. Sa kanyang huling panahon, haramdali ng kanyang buhay, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan apart from God. Kung wala kang kinikilalang Diyos. And finally, Matthew 6:33. Ito ang napakaganda na pangako ng Diyos. Very familiar verse. Ang Matthew chapter 6, verse 33. Kuha niyo na? Matthew chapter 6, verse 33, napakalinaw. Seek first the kingdom of God. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ilang linggo na natin pinag-usapan, pinag-aralan kay Pastor, yung armor of God. At binanggit doon ang having on the breastplate of righteousness. Diba binanggit, pinag-aralan natin ang righteousness. Tatlong klase ng righteousness, kung naalala ninyo. Yung sa Pharisees, yung katwiran na saging-saging, kunwari banal, kunwari patanos ka. Ang tawag doon,
Pharisaical righteousness. Ikalawa, perfect righteousness. Kaya nga gagaling yung perfect righteousness sa Diyos, kay Kristo. And then practical righteousness. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin mo muna ang katwiran ng Diyos. Saan mo mahahanap ang katwiran ng Diyos? Walang iba kundi kay Kristo. Kapag si Kristo lang ang perfect na tao na nabuhay sa mundo, siya lang ang may perfect righteousness. Ikaw, hindi ka perfect. At sabi ng Biblia sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Walang matuwid, walang daing matanos na tao. Walang matuwid, wala kahit isa. There is none righteous. Lahat tayo dito, nakaupo, lahat ng tao sa mundo ay hindi righteous. There is only one perfect righteous, which is Jesus Christ. Amen. At ang righteousness ni Kristo ay siyang una mong hanapin sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Pag nakita mong righteousness na galing kay Kristo at ikaw ay hindi righteous, anong gagawin mo? Makipagpalit ka. Ang tawag dyan is great exchange. Great exchange. Ikaw na hindi righteous, ikaw na hindi maayos, ikaw na makasalanan, ikaw na hindi banal, at si Kristong banal, palit kayo. Ibigay mo yung kasalanan mo sa Kanya, ipako mo sa krus. Sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Ako ang napako sa krus. Actually, ang nakapako sa krus ay hindi naman talaga si Kristo. Bagaman nakita natin si Kristo, pero nakapako doon ikaw. Bakit? Kasalanan mo ang dinala ni Kristo. Hindi naman pwede ipako sa krus si Kristo. Bakit? Perfect siya. Tama? Ang patakaran ng mga panahon, death penalty, papatayin, ipapako sa krus, ang mga nagkasala. Hindi naman siya nagkasala. Tama? Ikaw ang nagkasala, kaya gagawin mo, exchange kayo, great exchange. Ibigay mo ang kasalanan mo sa Kanya, kaya hindi ka maliligtas kung hindi ka magpupumpisan sa Kanya. Amen. Surrender your sins to Him. Okay? Ibigay mo ang kasalanan mo sa Kanya, at ibibigay ng Diyos, ni Kristo, ang righteousness niya sa iyo. Palit kayo. Tama? Doon magkakaroon ka ng tawag na perfect righteousness. Amen. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mabuti ka, hindi matalino kang mag-isip, kundi dahil anong ginawa mo para lang pagkaroon ka ng perfect righteousness, binigay mo ang iyong kasalanan sa Kanya. Ang iyong partisipasyon lang sa kaligtasan mo is your sin. Walang iba. Wala kang pwedeng ibang gawin. Ibigay mo ang iyong kasalanan at yung katwiran ni Kristo, tanggapin mo. Palit kayo. Mapako na yan sa krus. Pinako na sa krus, binugbog na, pinoronahan ng tinik. Lahat ginawa sa Kanya, bumuhos ang dugo para sa iyo sapagkat ikaw yun. At yung kabanalan ni Kristo, ibinigis sa iyo. Nagpalit kayo. Meron ka ng perfect righteousness. Yun ang sinasabi. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang una mong gawin. Then, anong pangako ng Diyos? Anong pangako dito sa verse 33 ng Matthew chapter 6? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kailangan mo munang magkaroon ng tunay na pananampalataya. Kailangan mo muna magkaroon ng tunay na conversion. Huwag mong hangadin ang wisdom, huwag kang maghangad ng wealth, huwag kang maghangad ng trabaho, huwag kang maghangad ng wine, huwag kang maghangad ng woman, huwag kang maghangad ng lahat ng bagay na ito. Ang una mong hangarin, seek first Amen. the kingdom of God and His righteousness and God's promise. And all these things, ano yung all these things? Lahat ng bagay na ito, work, wisdom, wealth, wine, and woman, family, etc. Lahat ng mga bagay na ito, ano pa ako? Shall be added unto you. Ibibigay sa iyo ng Diyos. Huwag tayong malito, huwag tayong ma-misinterpret. Yung iba kasi, tanggapin mo lang si Kristo, yayaman ka. Tanggapin mo si Kristo, magiging maayos ang iyong pamilya. Tanggapin mo si Kristo, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Tanggapin mo lang si Kristo, magiging maayos ang iyong buhay. Ang tawag dyan is prosperity gospel. Maling pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi masama magkaroon ng magandang buhay, pero
Pag tinanggap mo si Kristo, hindi yun ang iyong hinahanap. Work, wealth, wisdom. Ang hinahanap mo una, buhay na walang hanggan. Amen. Yun ang kapalit ng iyong pagtanggap kay Kristo, buhay na walang hanggan. Kailangan mo munang maging tunay na Kristiyano. And all these things shall be added, idadagdag na lang sa iyo. Ibig sabihin, dagdag na lang itong wisdom, itong wealth, itong work, wine, and woman. Dagdag, kumbaga sa ibang termino, bonus na lang ito. Okay? Kasi kapag ka naghangad ka, kaya ako gustong maging Kristiyano kasi gusto kong magkaroon ng maraming pera, hindi yun ang dapat na hinahanap mo. Kaya ako gustong maging Kristiyano kasi gusto kong magkaroon ng maayos na trabaho. Hindi yan ang priority. Seek first the kingdom of God and His righteousness. The perfect righteousness. Then i-apply mo yung practical righteousness. I-apply mo sa iyong buhay. Then, the Bible says, and all these things shall be added unto you. Idadagdag sa iyo ang magandang trabaho, dadagdagan ka ng Diyos ng maayos na kaisipan, maayos na pag-aaral, makakakuha ka, makakatapos ka sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, para sa kanyang kapurihan, magkakaroon ka ng maayos na trabaho. At syempre, pag may maayos na yung trabaho, magkakaroon ka ng wealth. Maayos na hanap buhay. Makakapag-relax ka at makakakuha ka ng maayos na pamilya. Amen. Yun ang tinatawag na practical righteousness. Pero yung perfect righteousness, kaligtasan mo muna. Unahin mo muna na ikaw ay maging totoong Christian. At salamat sa Diyos. Kaya ko ito nasabi. Actually, nung Miyerkules, wala akong ka-idea. Sabi ni Pastor, ko na muna. Siyempre, nakikip kita. Bigla na naman tayong tawag. Wala akong ka-idea. Ano pa sabi ko? Pwede kong maging mensahe sa mga kapatiran na magsisilbing mensahe, encouragement din sa mga kapatiran. Salamat sa Diyos. Ito ang actually favorite chapter ko, a favorite book ko, itong Ecclesiastes. Nung nagkaroon ng pandemic, natapos ko itong basahin 2 beses. Wala magawa eh. Magbasa ng iba, nagbasa ko ng Ecclesiastes. Kasi practical na Ecclesiastes. Napakagandang i-apply sa buhay. At ito ang aking desisyonan na ibigay na mensahe para sa inyo sapagkat proven, totoo. Hindi sabi ko, dahil masusudyak ang pangako ng Diyos, ang tataramon, ang prinsipyo ng Diyos. Na pag inenot mo siya, gabos dadagdag sa inyo. Amen. Panganaipot and I praise God. Nung pandemic, siyempre walang masyadong income. Pero by the grace of God, nung nag-commit tayo dito sa church building, di ba? Nung unang commitment natin, ito lang ang binigay ko. Sabi ni Pastor, kailangan sacrificial. Doblehin kung kinakailangan doblehin. Mag-sakripisyo para sa church. Sabi ko, sakripisyo? Sa amin to? Actually, ito lang, nag-iipon ako noon ng pera para sa aming travel sa ibang lugar, hindi sa ibang bansa. Sa ibang lugar. Gusto rin namin magliwalim, siyempre, matapos ang trabaho. Pag bakasyon, sabi ko, punta kami ng ganitong lugar. Hindi ko na sabihin, baka sumama kayo. Nakaipon na ako. Ito. Sabi ni Pastor, sacrifice. Ibigay para sa Panginoon. Sige, ibigay sa Panginoon. Wala nang travel. Wala nang maraming mga selebrasyon. Bigay para sa church. Nakaipon. Kulang yung ipon kasi kulang yung income. Yung pandemic. Binigay. Kulang pa nga. Sabi ko, bahala na. Bahala na ang Diyos. Anong mangyari? So, bigay ko yan. Tiwala lang ako. At sa totoo lang, after ng pandemic, tapos ng pandemic, bumalik na yung at least na bumabalik na yung galaw ng tao. Dinoble pa ng Diyos. Amen. Ang binigay ko. At hindi lang doble, triple pa siguro. At yan ay patunay ng katotohanan ng sinasabi ng Biblia
Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, all, lahat. It includes your money. It includes your family. Lalong maging maayos. Siyempre, walang perfect na pamilya. Tama? Nagkakaroon ng mga tampuhan, awayan, sigawan, kuminsan. Pero, dahil meron kang second conclusion, fear God and keep His commandment. This is the whole duty of man. Ito ang layunin ng tao. Natakot ka sa Diyos. Amen. Sundin mo ang kanyang kautusan. Seek first His kingdom and His righteousness. And all these things, lahat ng mga bagay na to, bonus na lang sa atin. Bonus na lang na magkaroon tayo ng maayos na pamilya. Bonus na lang magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Bonus na lang magkaroon tayo ng maayos na kabuhayan. Hindi tayo ginugutom ng Diyos. At maging mapagpasalamat sa lahat ng tinatangkilik. Sapagkat kung patuloy lang ang iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, sinisigurado ko sa inyo, 100% sapagkat ako mismo naranasan ito. God will bless you. And all these things shall be added. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. At tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Amang Diyos, muli po salamat sa iyong biyaya sa amin. Salamat sa iyong patuloy na pagkilos sa bawat isa sa amin. O Diyos, muli, nawa maintindihan namin ang katotohanan ng buhay. Na dito sa mundo, halos paulit-ulit lang ang nangyayari. Paulit-ulit lang ang buhay, paulit-ulit lang ang mga senaryo. Minsan wala, minsan meron, minsan malungkot, minsan masaya. Minsan may selebrasyon, minsan may away, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani, may panahon ng pagtatayo, may panahon ng pag-iba, may panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. Yan ang katotohanan ng buhay. At matanggap namin ang mga katotohanan ito na kung wala ka, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Salamat o Diyos sa iyong mga prinsipyo na nakayag sa umagang ito. At nawa, baunin namin ang mga katotohanan ito na magsilbing paalala sa amin na ikaw pa rin ang dapat unahin. Matakot kami sa iyo, magkaroon kami ng pagsunod sa iyo, sapagkat ang lahat ng ito ay para sa iyo at kusang daragdagan mo kami ng aming mga pangangailangan. Salamat o Diyos, purihin ka, muli patawarin kami sa aming mga pagkakasala at ingatan sa aming pag-uwi at muli o Diyos, sa mga darating na mga pagtitipon, patuloy mo kaming akayin sa lugar na ito upang patuloy na makapakinig ng mga katotohanan galing sa iyong salita. Salamat o Diyos. Muli, purihin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you. Tayo po umawit. So, awitin po natin kahit na kubo. Amen. Salamat po sa mensahe yan. Isa po malaking encouragement sa bawat isa po sa atin. Amen. So, awitin po natin kahit na kubo. Amen. Kahit na kubo.
ating pong pamimigay. Ano po? Panginoon, dakilang namin Diyos, makapagpapagawa ka lahat. Kami po ang nagpapasalamat po sa ito, sa aming kapatid na gawain. Salamat Panginoon sa aming pagtitiko, Diyos, sa pagkakit sa amin ng kalakasan, biyaya sa aming mga kanagalutoga, at sa mga pag-iingat sa aming pag-iingat, sa aming mga kapatid, sa aming pag-iingat, at sa mga kasama. Salamat Panginoon sa iyong salita na pinahayag Panginoon sa gawaan sa aming sarili dahil napakasarap dahil sa tutulugan ang iyong salita Panginoon. Salamat ang mga bagay Panginoon ang mga bagay na magiging walang kabuhan. Ito lang ang Panginoon ang may makabuhan ang iyong salita na kaya mabuhay sa Panginoon. Salamat po Diyos. Tunay na napakabuti mo dahil ito kami pong pagdilihan pagpanahin mo Diyos bawat kamay pagkaloon kami ng kami kailangan ito nito ito kami pagkalahin ito Panginoon pagkalahin pagkalahin lahat ng mga kapunak sa karamdaman ng kami na Amen. So, awitin po natin, magbigay tayo sa Panginoon. Amen. So, salamat po, sa ating po mensahe ngayong umaga. Amen. So, awitin po natin, magbigay tayo sa Panginoon. Amen. Same time po, mamayang evening service. Amen. So, tapos na po tayo. God bless you.